Good day, everyone. So, welcome to another module here in Math 076 or Calculus 2. So, Module 3 na i-discuss natin in this lecture video. So, from the previous module, we discussed uh, two classification ng integral calculus. So, we have the indefinite integral wherein function ang usually nakukuha natin na sagot kapag nag-a-analyze tayo ng nag-a-analyze tayo ng given na gumagamit tayo ng integration. Kumbaga, undefined yung ating sagot. And then during our module 2 discussion, we have the definite integral wherein ang sagot naman natin is defined na or whole number or constant na yung sagot natin. Ano, dahil gumagamit na tayo ng upper and lower limit. So we have here for today, module 3. So magdi-discuss tayo ng another topic wherein yung napag-aralan po natin from the previous two modules is i-apply natin dito sa ating discussion. So we will introduce a new concept, new formula dito sa pag-solve o sa pag-analyze ng integration. So before we discuss deeper, ano nga ba yung i-discuss natin today? We have here the fundamentals of integration. So marami po ito. For this video, sa Module 3, ito lang yung pag-uusapan natin. Integrals yielding logarithmic functions. Meaning mag-a-analyze tayo ng mga integrals wherein pag ginamitan po natin ng integration, ang magiging sagot natin is logarithmic functions or po pwede namang whole number pa rin in definite integral, ano, depende sa mga makukuha natin na values. So before we delve deeper dito sa topic natin sa Module 3, let us first have its objective para may guide naman tayong sinusunod. We evaluate integrals resulting to logarithmic functions. So yun lang naman din talaga yung aim natin dito, ma-analyze and evaluate yung mga integrals na nagre-result sa logarithmic functions. So, to start our discussion proper, let us first have the introduction. Kumbaga, refresh lang natin sino ba si logarithmic functions. I-recall lang natin. From your previous uh, math subject, Math 052 or the mathematics in the modern world, na meron tong algebra wherein na-discuss po si logarithmic functions. When we say logarithmic function, it is the mathematical functions ni nakabaligtaran po ni exponential functions. Kumbaga, pwede nating i-convert si logarithmic function into exponential function and vice versa. Paano natin ginagawa yun? Gumagamit tayo ng basic rules or basic properties of the natural logarithms or logarithms. Ano? So, ire-recall lang natin ng mabilis yung ating properties na ginagamit natin. So, nababasa natin dito, natural logarithm. So, in this module, ang i-discuss lang natin na logarithmic function is may encounter natin si natural logarithms. Pag sinabing natural logarithms, ito yung merong presence o makikita natin si ln. Okay. So going back to our properties, i-refresh natin, we have ln of AB which can be written into ln A plus ln B. Kumbaga pwede nating E plus kapag naka-multiplication yung yung nasa loob ng parentheses. We have here ln of A over B. Pwede nating i-rewrite into ln A minus ln B. Ano? So, kung ano yung nasa taas, yun yung first ln. At then yung nasa baba, is yun yung second ln. Okay? We have here ln of A raised to N, wherein yung N na exponent ng A can be written doon sa unahan, ano, parang ibababa mo lang, gaganto mo lang siya, ibababa mo lang. No? So we will have n times ln of a. We also have ln of e raised to x, wherein equal lang daw po siya sa x. Sir, paano po nangyari nun? So yung ln of e raised to x, yung x na to is exponent. So pwede natin i-adapt yung previous properties na to, ilalagay natin sa umpisa. Once kasi na may ln sa umpisa, di ba? Pwede nating ibaba yung ating exponent dito. No? So, pag ginawa natin yun, yung x pupunta sa harap. And as you can see, magkakaroon tayo ng ln e na matitira, wherein ln e is automatically equal to 1, which considers one of the most important identities pagdating po sa logarithm. Okay? Kaya naging x na lang. Kumbaga si ln e naging 1. And then yung binaba nating exponent x is, ito po yun. We also have e ln of x. Ayan. Is equal to x lang po yun. Okay? So, meron tayo dito ang identity ngayon nabanggit natin kanina, ln of e is equal to 1.
yan ay pwede nyo rin makuha sa Calcu. But since here in Math 076, we don't allow or we don't do calculators po dito, no? So, ito ay mano-manong solution. And then we also have ln of y, which is equal to 0. So, ano bang purpose ng identities? I'm sure na-mention naman na during your discussion sa Math 052 itong dalawang properties na to. Ito ay nakakatulong when we are simplifying our answers or when we are solving problems. Kumbaga, gusto natin simplify yung sagot. Kaya meron tayong properties or identities kagaya nito na ginagamit. So let's see kung ano nga po ba yung ginagamit natin na formula when it comes to integrals yielding logarithmic functions. So from your previous modules, we introduced, I think, 6 basic rules pag nag integration tayo. So dagdagan natin ng isa, we have the integral of 1 over u du which results into ln of u plus c. Okay? So ito kasing portion na to, yung 1 over u du, pwede mo i-rewrite as du over u. Ayan, same lang din naman yung ating magiging sagot. Okay? So if may u po dyan, isipin agad natin na magle-let u po tayo or magsa-substitution rule ulit tayo, which is gamit na gamit po talaga si substitution rule pagdating sa integral calculus. Okay? So pag binigyan tayo ng problem at nakita natin na nakaganitong form siya, yung denominator is pwedeng i-let u and then yung numerator is the derivative ng denominator, ay pwede po siyang gamitin dito sa ating module 3. Okay? So, for us to be able to understand yung mga pinagsasasabi ni Sir, have, let's have our examples. Okay? Okay. Proceed tayo sa examples. Okay, so let's proceed to our first example. Ano? So, Tito, we have here integral of dx over x minus 5. So, bago natin isolve yan, papaliwanag ko lang. Baka kasi may time na ma-encounter nyo, nakaganito siyang form. Ano? Po. Alam ko, nabanggit ko na yung form na to eh. Na parehas lang naman. Yan, parehas lang po yan. Parang ibinaba lang si dx. Sinantabi. Okay, so parehas lang yan. Ano? So, pakitandaan lang mga basic rules lang naman yan ng fraction. Okay, so let's proceed to our solution. Dito po, yun nga, meron tayong integral of dx over x minus 5. So, dyan, um, so, bago tayo pumunta dun sa may formula na pinresent natin from the previous slide. So isipin muna natin kung meron ba tayong magagamit to sa previous module natin, ano, 1 and 2, kung meron bang na-introduce na formulas na nakaganitong form when it comes to integration. So if wala, so I'm sure wala naman, ano. So try natin i-apply si formula na pinresent natin kanina. So i-rewrite ko lang dito, we have integral of du over u. Okay, so as you can see, ito yung ating given. Ayan. So kung i-apply natin at magle-let u tayo, let u is equal to, so do sa ating formula na du over u, si x minus 5 yung gamitin natin na u. O kunin natin po si derivative. Derivative of x minus 5 is simply d over x. So ito pong x minus 5 is naging u na siya. And then dx is equal to du. So if we will continue our solution, we have integral of yung dx natin, palitan natin ng du. And then yung x minus 5, palitan po natin ng u. So as you can see, yung resulting integral natin na ito is the same dun sa ating formula. So paano na ang gagawin natin dyan? So we know at pinresent sa atin kanina na itong formula po na ito is equal lang sa ln of u plus c. So i-adapt natin yan, palitan natin, magiging integral of du over u is equal to ln of u plus c. So iulitin ko ulit, since wala naman tayong limit, kaya plus c po yung ating nilagay dyan. So, ito na ba yung final answer natin? Hindi pa po, ano. So, gaya na ginagawa natin, ibabalik lang natin siya sa original variable, which is x. Palitan natin yung u ng x minus 5 at huwag kalimutan c. C.
Okay, so yan na po yung ating final answer. Ganun lang siya kasimple. Sir, paano pag may limit? Sige, try natin maglagay ng limits para makita natin paano ba siya nagpa-function. So we have, sige, 0, saka 2. Ang sulat nyo lang yung original given. Dx over x minus 5. So pag nag-undergo siya ng integration, magkakaroon siya ng ln of x minus 5. Pero meron na siyang limit na 0 to 2. So ito class process na to, saka yung nag-let you tayo, hindi ko na sinulat dito kasi parehas lang naman din. Anyway, ang gagawin po natin, ganun pa rin, upper limit. Ln of yung x palitan ng 2 minus 5. Okay? Minus ln of 0 minus 5. Okay. So, etong ln 2 minus 5 is -3, but yan ay absolute value, ano? So, ln of 3 minus ln of -5, yan ay absolute value. So, yan ay 5 lang. Okay? So, pwede naman nakaganyan siya. Or, ln of 3 minus ln of 5. But, one of the properties ng natural logarithm na pinresent natin kanina, kapag nakaganitong ln of 3 minus ln of 5, pwede natin i-rewrite ng ln of 3 over 5. So, yan na po yung ating final answer. So, baka natanong nyo, sir, po pwede bang hindi nakalon yung sagot? So, kapag in-input nyo po kasi sa calcu yung ln of 3 over 5 or ln of, ayan, yung ln of 3 over 5 na final answer natin, ang magiging value niyan is negative 0.5108. But since hindi naman tayo ka-calculator dito sa integral calculus or calculus 2, mas okay po na isulat lang natin is ln of 3 over 5 and at the same time simplified po kasi siya. Yung decimal form kasi na yun, nagra-round off tayo, therefore hindi siya accurate and hindi sakto yung sagot na makukuha natin. Okay? So let's proceed to our next example. Okay, class. So actually, etong integral calculus, yung itong definite integral. Okay? So, pwede nyo yung ma-make sure if tama po ba yung nakukuha nyo na value. Okay? So, actually, pwede nyo gamitin si calculator. Ito po ay advice ko lang for checking. Ano? So, hindi natin pinopromote na ito yung gamitin natin for solving. Ano? Kayo ay nagsisimula pa lang when it comes to integral calculus. So, ine-encourage namin kayo na mag-solve pa rin analytically and hindi tayo mag-base lang sa calculator. Pero, para ma-make sure natin yung sagot natin is tama, ano, ay gagamit tayo ng calculator. Okay. Disclaimer lang class, ito ay magagamit lang natin kapag nasa definite integral ang ina-analyze natin or ine-evaluate natin na problem. Well, in this case, we have integral of dx over x minus 2. We have limits 0 to 2. Okay. Automatically, and alam natin yan ay definite integral. Therefore, pwede natin gamitin itong ituturo ko. Ano? So, hawak nyo yung calculator nyo. So, kunin nyo yung calculator nyo. So, hanapin nyo yung button sa calculator nyo na pag ganito siya. Ito yung halimbawa yung button sa calculator nyo. So, pag ganito, merong integral sign, tapos may box dito. Tapos, may isang box pa dito sa gitna. Okay? May box pang ganyan. Okay? Hanapin nyo sa calculator nyo. Click nyo lang. So, sa screen ng inyong calculator, lalabas yung integral sign. Tapos, nakaganyan siya eh. Tapos hihingan kayo ng lower limit, upper limit, tapos yung mismong function. Tapos dx lagi yan, automatic. So, kahit na yung variable natin sa problem is maging v, x pa rin yung ilalagay nyo sa ating calculator. No? Basta uniform naman kasi yung variable pwedeng mag-integrate. Okay. So, i-input nyo lang dyan yung nandito. So, pag in-input nyo yan, yung dx automatic meron na yan eh. Ang i-input na lang natin dito is yung 1 over x minus 5. So, input nyo lang yung 1 over x minus 5 dito sa calculator.
Tapos, iset nga natin yung 0 to 2 na limit. Tapos, equal sign nyo lang. Ang ibibigay sa inyo ni problem is, I think, yung naka-decimal form. Okay? Tapos, kung binigyan kayo ng decimal form ni calculator, nakaganito po yung sagot nyo, ln of 3/5. Simplify nyo si ln of 3/5, tapos tingnan nyo kung parehas. Once parehas po yung sagot nyo na to, saka doon sa makukuha kay calculator, okay na kayo. Okay, na-check nyo na yung sagot nyo. No? Sa exam, hinahanapan pa rin po namin ang solution para makita namin if nagigets nyo talaga yung process natin when it comes to integration. Okay? So, wag muna tayong rely sa pag-solve using the calculators when it comes to definite integral. Okay. So now we have integral of y dy, 5/y squared. Okay, so kanina yung numerator ng given natin is walang kasamang extra variable. Dx lang yung kanina natin. But this time, magkaroon siya ng kasama. So, paano po ba yung gagawin natin? So, let's try muna. Kung pag nag-let u po ba tayo ng denominator, is parehas ng derivative niya yung natira sa numerator. So, let u is equal to 5 minus y squared. When we get its derivative, it is equal to negative, kasi negative po yan, 2y raised to 2 minus 1. Okay? dy. So, eto po ba, saka itong nakuha nating sagot is parehas lang. So, almost the same, pero hindi sakto. Okay, paano natin gagawin na maging magkamukha po yan? Divide both sides by -2. Okay, therefore, ito ay negative du over 2 is equal to y dy. So, ganun lang siya, no? So, lagi tayong gumagawa ng way para mapalitan yung ating natitirang function sa ating example or sa ating given. Anyway, proceed tayo sa substitution ng ating let u and du. So, integral of yung y dy equal na po siya sa negative du over 2. So, ganito natin siya isulat. Okay? Negative du over 2 and then yung denominator na u. O, simplify lang natin yan. Integral of yung negative nandito siya over. So, ang gagawin natin is extremes and means. So, ito, saka yung nasa baba na 1. So, yung ating du is kokopyahin lang natin since du times 1 lang po yan. Is equal to du. Okay? And then yung nasa baba is 2u. Yan. So, itong negative sign, wag niyo pong kakalimutan. Mag-iiba yung sagot pag nawala yan. Okay. Is equal to, so may constant po tayo na 1/2 dito. Ayan, nakatago yung 1 sa numerator. Okay, ilalabas lang natin, kasama niya si negative. Okay. So, negative 1/2 integral of du over u. Wherein ito ay magiging negative 1/2. Integral niya is magiging ln of u plus c. Okay? So, simplify pa natin, ibabalik natin yung ating ln u sa ating y variable. So, yung ln natin na u is 5 minus y squared plus c. Okay. So, sir, yan na po ba ang ating final answer? Yes po, ito na po. Pero kung ang pinapahanap naman, ay kung binigyan tayo ng limits, so, syempre, simplify pa natin yung sagot natin. So let's proceed to another solution para mag-grasp nyo pang mabuti yung ating topic. Ayan. So try natin itong integral of dz over z, ln of z. Ayan. So I hope nagkakaroon na kayo ng idea. Una pa lang natingin. So sundin natin yung ating let you na process since yun yung una nating ginagawa kadalasan. Okay? Let u is equal to, di ba, denominator yun ni let u natin kanina. O, digahin lang natin. Ayan. So, du is equal to z times ln z. Kunin natin yung derivative niya. So, derivative ng ln z is equal to 1 over z dz. Okay? Plus ln of z times
1 or times dz. Okay. So, cancel na ito. Magkakaroon tayo ng dz plus ln of z dz or 1 plus ln of z dz. Okay? So, dio yan. So, ito po pa is parehas doon sa natitira na dz. Hindi din. So, therefore, ano ang gagawin? Pag ganun, balik tayo sa umpisa, mali yung inilet Q nyo. Okay? O, so, kung ganun pala, sir, anong gagawin natin? So, as you can see dito sa ating denominator, lahat yan, yung z saka ln z or ln of z, ay dalawang variable na magkatabi lang. So, parang multiplication yung factor niya. So, if that's the case, pwede nating i-write yung ating given ng 1 dz over z times 1 over ln of z. Okay? So, po pwede naman ganyan. Ano? So, ang gagawin natin ngayon is kunin natin yung u dito sa ating original given wherein pag dinifferentiate siya is the same nung matitira sa ating solution. So, we have let u. Ang i-let u natin class, sige, kasi hindi ko mana si z ln z. Try natin si ln z lang. Okay? So, pag kinuha natin yung derivative niyan, du is equal to 1 over z dz. Okay? Or simply equal to dz over z. So, kung mapapansin nyo, ito po ay parehas na dito, hindi ba? Okay, so it's time para palitan yung ating mga values. Integral of ito po ay du, dito na lang sa dulo. And then yung ating u is ln of z. So ito ay 1, kokopyahin na lang natin. Yung ln of z is u. So pag ganyan natin siya isusulat. To simplify, we have du over u. Okay, so let's proceed to ln of u plus c. Okay, so hindi pa yun yung tamang sagot. Balik natin in terms of c. Ln of u is equal to ln of c plus C. Okay, so yun na po ang ating final answer here in our example number 3. So medyo level up tayo sa ating problem. Ano? Sa mga madadali lang to. No? Try natin yung example number 4. Okay, so we have another example. We have integral of v squared plus 2b plus 3 all over v cubed plus 3v cubed plus 9v in terms of v. Okay, so we have here a definite, indefinite integral. Okay, so wala po siyang limits. So, paano yung gagawin natin pag ganito yung na-encounter natin? So, baka yung ilan sa inyo ang maisip agad is pwede tayo mag-sum or difference rule. Ano? So, paghihiwa-hiwalayin natin yung mga terms natin. Kumbaga, ito. Yan yung isa. Tapos, ihiwalay niyo pa tong isa. Tapos, ito yung pangatlo. So, pag ganyan yung ginawa nyo, so magkakaroon pa tayo ng tatlong terms na tatlong integral. So wala tayong, pag pinaghiwa-hiwalay natin, wala tayong formula for that. So pwede na lang natin gawin is try natin mag-let u. Ano? So since nasa integrals yielding logarithmic functions tayo, no? So meron tayong formula na integral of du over u. Ang goal natin talaga dito is makuha yung form na yan, yung du over u. So, yun yung una nating gawin, ano? So, try natin na mag-let u, wherein yung let u natin is yung denominator. And then, we get the derivative ng ni-let u natin, wherein ang value niya is 3v squared plus 6v plus 9. Okay, t v. So, di ba ang aim natin lagi, yung derivative ng let u natin is dapat parehas dun sa natira. So, ang natira dun sa ating given is eto, no? Kasi ni-let u natin itong nasa baba. So, yung v squared plus 2v plus 3, hindi siya parehas doon sa natira.
But if we do this dito sa ating value ng du, factor out po natin si 3, we have 3 times quantity v squared plus 2v plus 3 dv. Makikita po natin na itong portion na ito ay the same na doon sa natira. Ano? So, mangyayari dyan, para mas maging magkamukha, i-divide natin both sides sa positive 3. Okay? So, we have du over 3 is equal to v squared plus 2v plus 3 dv. Okay? So, ngayon, papalitan natin tong may bilog na yan, yung may in-circle natin na yan, ng du over 3. Tapos yung nasa baba po, gawin na natin siyang u. So, integral of uh, 1 over u times du over 3. So, since meron tayong 3 na denominators, i-simplify lang natin para mas madali yung makita. So, du over 3u. So, meron kang constant na 1/3. So, ilalabas lang po natin. Tapos, magkakaroon ka integral of du over u. So, magkakaroon ka lang ng 1/3 times pag in-integrate natin yung du over u. Yan ay mag-ln. Okay, since wala tayong limits, plus c lang yung lilitaw sa atin. Ano? Ibalik lang natin yung sagot natin in terms of v. So, 1/3 ln of yung ating u is v cubed plus 3v squared plus 9v. Huwag kakalimutan c plus c. Okay, so therefore, we have now our final answer for this problem. So kung napapansin niyo po yung ating given, ano, ang highest exponent o yung degree ng ating numerator, v squared plus 2v plus 3. Sulat lang natin. Yung sa numerator natin, so ang ating degree po dyan is 2. Tapos yung nasa baba, yung ating denominator, ang degree naman po niya ay 3. Okay? So kapag ang ating degree sa ating numerator is less than yung degree sa ating denominator, pwede nating gawin most of the time is nagle-let u na tayo agad. Okay, so sa next example kasi natin, makaka-encounter tayo ng ibang case or ibang scenario. No? So pag ganito, pwede na tayo mag-let u given na, ayun nga, kapag dinerivative natin si u is lalabas yung natira nating numerator. Tapos magpo-proceed na tayo sa integral of du over u para makuha si ln of u. Okay, so ganun lang po siya simple. So, okay, meron tayo another example. We have integral of 2m squared plus 7m minus 3 all over m minus 2 in terms of m or dm. Okay, so dito, so kung mapapansin natin, fraction ulit siya, no? So, try muna natin na tingnan kung possible ba yung ating integral na applyan natin agad ng integral of du over u na formula para makapag-ln of u na tayo agad plus c. Okay. So kung mapapansin natin, lagi natin nililet u dito ang ating denominator. So, try natin, ang u natin is yung m minus 2. Okay. Pag dinerivative natin yan, yan ay equal sa dm. So, as you can see, obviously, hindi pa parehas yung derivative ng let u na denominator sa numerator. No? So, sir, paano ba yung ginagawa pag ganyan? Is i-rewrite lang natin. So, kanina meron tayong pinag-usapan na yung degree ng numerator and denominator. Okay? Yung numerator natin na 2m squared plus 7m minus 3, ang kanyang degree po is 2. So, yung m minus 2 naman, ang degree niya is 1 lang. Pag sinabi nating degree, i-refresh lang natin, ay i-recall lang natin. Pag sinabing degree, yan yung highest exponent pagdating sa ating polynomial. Okay? So yun nga, sa numerator, 2 yung highest exponent. Tapos yung sa denominator, 1 lang. Okay? So, as you can see, yung exponent ng numerator is greater than the exponent or degree po ng ating denominator. So, if that's the case,
hindi pa tayo muna po pwedeng mag-let u. So, pwede muna natin gamitin si long division. Ilo-long division muna natin yung ating given integral. Okay, sa previous example po natin, kung natatandaan, mas malaki yung exponent o mas malaki yung degree ni denominator kaysa kay numerator. Kaya nag-proceed po tayo agad sa integral of du over u wherein nag-let u nga po tayo. So, just make sure na mas malaki si degree ni denominator kesa kay numerator para yun nga, diretso tayo sa integral of du over u. Well, in this example, kabaligtaran nga po siya. Mas malaki yung degree ni numerator kesa sa denominator. Sige. Proceed na po tayo sa ating long division. So, paano ba ginagawa yun? So, yung ating numerator, siya yung magiging parang dividend natin. 2m squared plus 7m minus 3. So, um, may radical sign. Tapos, may m minus 2. Okay? So, mangyayari, 2m squared divided by m is equal to 2m. So, 2m times m is 2m squared. So, minus. Okay. Cancel na to kasi 2m squared minus 2m squared. Ibaba natin si 7m. Ayan. So, 0. Tapos, meron kang ah ay, sorry, mali ako nung baba. Dito, 7m siya. 7m divided by m is positive 7. So, 7m minus ulit, tapos minus 3. So, we have a cancel na 7m minus 7m. Tapos, meron kang positive 3. Okay. So, hindi na natin ma-divide si 3 sa m. So, therefore, ang sagot natin dito is 2m squared plus 7m minus 3 divided by m minus 2 is equal to 2m plus 7, ayan, plus 3 over m minus 2. Okay? So, if hindi na po natatandaan ito, pwede naman nating balikan, ano? I-recall nyo lang po, i-refresh nyo lang ulit sa ating memory yung concept ng long division. Pwede nyo naman gamitin si synthetic division since nakaganitong form naman po siya x minus r or x minus a if I remember it correctly. Okay? So yung may synthetic division yung nakaganito po siya. May ganyan. Tapos 1, ay, may 2, 7, negative 3. Tapos yung binababa-baba lang na ganun. Okay, so balikan nyo lang yan. Nasa algebra po siya, no? Anyway, ayan. So, i-rewrite lang po natin itong integrand natin into this form para ma-solve po natin siya. Gawin natin siya. So, magiging equals. So, magkakaroon ka ng 2m plus 7 plus 3m minus 2. Grouping symbol po natin. dm. Okay, so ang gagawin natin dyan is ito, ihiwalay natin. Ito, ihiwalay natin. Saka ito, ihiwalay natin. Okay. So, simplify pa natin na magkakaroon ka ng 2m dm plus 7, integral of 7 dm plus integral of 3 over m minus 2 dm. Ayan. So, as you can see, yung tatlong term natin, ano, yung 2m dm, mai-integrate na yan, 7dm mai-integrate na yan, as well as yung ating 3 over m minus 2dm. So, yung first natin is pwede natin gamitin ng constant multiple rule. So, ilalabas natin si constant na 2, and then, saka tayo magpo-proceed sa power rule. Magiging m raised to 2 over 2. Okay? Plus 7m. In-integrate si 7tm is 7m plus ito. Sige. Dito sa third natin na term, ito na tayo gagamit ng let u. Okay? So if we use m minus 2 as the value of u, then we get its derivative. Yan ay du over m. Okay? So sir, m ay 3.
hindi naman parehas sa DM. So, ilalabas lang natin yung class. So, 3 integral of yung TM po, palitan na natin ng DU. Yung M minus 2, gawin na natin U. Ayan. As you can see, meron na tayong integral of DU over U wherein yan ay magiging ln of U. Okay. So, simplify lang natin yung ating sagot. We have here 2m squared over 2. Cancel out lang natin. We have m squared plus 7m plus 3. Yung integral of du over u is simply ln of u. Huwag niyong kakalimutan si plus c kasi wala na tayong integral sign. Okay? Okay, ibalik natin yung ln of u in terms of m. So we have m squared plus 7m plus 3 ln of, yung value ng u natin is m minus 2. Then yung last, yung plus C. So therefore, ito na po yung ating final answer for our example. Okay? So kung magkakaroon man ng limit yung given na to, no? So magkakaroon halimbawa ng 0 to 3, halimbawa. Okay? So once na makakuha na kayo ng sagot, proceed lang ulit kayo sa upper minus lower limit. Okay? So I think that would be all for our module number 3, integrals yielding to logarithmic functions. So ito ay gumamit lang tayo ng bagong formula which is integral of du over u which results to ln of u plus c. So ganun lang siya ginagamit. Sana naintindihan nyo yung ating example. Okay. So thank you for watching our module for today, module number 3. So if you have questions, any concerns or clarifications, feel free to message sa ating group chat para ma-assess na ma-assist natin ng magets nyo agad ano, as much as possible habang maaga pa. No? Kaya sa dulo nyo pa lang siya i-clear yung mga hindi nyo nagigets. So thank you for watching.